Good morning sa ating lahat. Alam po ba ninyo, pagising ko po kanina, na-shock po ako. Alas 5 na po pala, pagka-dilim-dilim po, alam niyo yung ulap po, napaka-iitim ng mga ulap. Napaka-blacky-blacky ng mga ulap. Ang kaulapan ay hindi ko maitanto, I cannot, wow, parang, kasi maganda yung paggising natin, makikita mo with the stars, sometimes with the moon, sometimes full moon. I think last week we had a full moon. Pagkatapos, medyo maginaw ang panahon. Pag Oktubre, ganyan po usual. I mean, the usual is now not the usual. I mean, there's a big difference na kahit na sino pong magsabi sa akin, nakikita po nila na pagtatanto nila, ang laki ng kaibahan. Maski mag-compare lang po kayo, maski 7 taon lang nakakaraan, mga 7 years ago to now, very big difference when it comes sa, anong tawag dito, sa weather. At sabi naman po ng iba, pagkatapos nga raw po ng pandemic, nagkaroon nga raw po ng Great Reset. Sabi naman po ng iba, iba-iba na po teorya dyan, no? Pero, ang pinag-uusapan po ngayon, sinasabi po nila, yung peace treaty daw. Alam po ba ninyo, may nagsabi kagabi sa akin, nasa tribulation na raw tayo. At may nag-comment pa nga doon sa mga pinost ko dito sa YouTube, nasa tribulation na raw tayo. Alam niyo, marami tayong things to consider when it comes to that. Unang-una, the love of Christ. Why the love of Christ? Kung tribulation na ngayon, bakit nandito pa po tayo? Maliwanag po sa Biblia, sa Thessalonians, hindi lilitaw ang suwail hanggat nandito ang humaharang. Yung restrainer na tinatawag ng Bible. At ang restrainer po ay ang believers. Ano? Bakit nandito pa tayo? Ayun. So, kung mga bagay-bagay na nakikita nyo yan, sinasabi nyo nga sa tribulation na po tayo, where is the love of Christ there? No? Paano isusuong ni Kristo ang kanyang pinakamamahal na church sa tribulation? So doon pa lang po medyo palpak na po, no? Pangalawa, bigay mo sa akin, nasaan na? Pakita mo ngayon sa akin, nasaan ang third temple? Pakita mo, bigay mo sa akin ang third temple, nasaan ngayon? Magbigay ka ng place, saan nakalocate? Wala. Nada. Okay? Wala pa. Oh. Kasi yung mga red hyper, I think yung red hyper na kinuha sa Texas, no? Parang yung isa yata doon naging unblemished. Pero yung 4 yata na alagaan ng tama. So, pwede pa rin i-offer yun. Pag yun ay na-offer na at nabalitaan na natin, makinig pong mabuti ha. Aray ko, yung aking lalamunan. Alam niyo po bang napaka-importante po ng third temple para magsabi tayo ng tribulation na ganire? Why? Because the third temple will be the symbol of the abomination of desolation. Matutupad lahat na nakalagay sa Bible when it comes to tribulation. Saan lalapastangan niya ng Antikristo yung abomination of desolation niya? Saan magaganap kung hindi sa third temple? Kaya pakita mo sa akin, nasaan yung third temple? Bigay mo sa akin, nasaan na? Mga nagsasabi na tribulation na. Pakita mo, saan nakalocate? Wala. Wala pa. Yung nangyari ngayon na yan, sabi ko ngayon kila Donald Trump, kay Kushner, yung asawa ni Ivanka, no? Si Jared Kushner. Yan po ay Patikimski. Ginagamit ako ng sariling term, ha? Gusto niyo, ilagay niyo sa dictionary niyo. Patikimski. Taste test, okay. Nabalitaan niyo po ba nung mga panahon dati, nung mga nakaraan, nakita niyo sa mga malls, may nagpapa-taste test ng mga pagkain para, anong tawag dito? Para bilhin yung produkto. Parang ganyan, patikim lang yan. Pero it doesn't mean na yun na po yung nangyayari ngayon. It doesn't mean na yung nangyayari ngayon ay siya na po yung actual. At least the Lord may binibigay po sa atin. Pero ang nakita ko po dito kay Donald Trump, kasi pace in safety, may nagsasabing ganun-ganon, naniniwala po ako dyan na hindi po yan, any peace na sinabi mo na binitawan mo, makinig, ito po tungkol sa present natin do. Any peace o kapayapaan na binabanggit ng tao na hiwalay sa pag-ibig ni Kristo, destruction po ang kapalit niyan. Hindi ko po alam, maaaring magkaroon po ng giyera and all that. I'm not praying for that, of course. But I'm talking about what
things are already written in the scriptures. Oh. Okay? So tayo po ay titingin sa third temple. Mahalaga po ang third temple. Pakita mo sa akin, bigay mo sa akin third temple. Saan nakatayo? Okay, maniniwala akong tribulation. Aba, tandaan nyo, nung COVID-19, nagpabakuna ako, Moderna kasi yung bakuna ko eh. Galit na galit yung isang kakilala kong Kristiyano. Ako raw ay mahahatulan na, nagpatadak na ako ng 666. Abay, medyo pressured ako noon. Sabi ko, ma'am, pakita mo po sa akin yung Antikristo. Sino pong Antikristo? Kung may tatatakan ng mark of the beast. Now, where is the beast? If you could please show me the beast. Kako, pakita po ninyo. Then, nag-leave na ako sa GC na yun. Hindi ko papatulan eh. Pero talaga ako. I was pressured during that time. Dahil siyempre, ginawa na nga ng Diyos yung pinakasolusyon sa COVID. Tapos, sasabihin mo, mark of the beast, that is the solution coming from Jesus. Di ba? So, kaya ito lang po, third temple lang pong hinahanap ko. Those who or saying, na ngayon daw, tribulation na, pakita mo sa akin yung third temple. Bigay mo sa akin yung location. Pupuntahan ko. Para at least ma-vlog natin na ginagawa na. Wala. Okay? Sometimes, titignan natin yung lahat. Kasi third temple po talagang pinakamahalagang magiging pinakasangkapan sa tribulation. Kasi ayan po yung pakikipag-peace treaty ng Antikristo sa mga Hudyo. Tungkol po dun sa ikatlong templo. Hindi po ba? Nasaan nga? Wala naman mapakita. Bigay mo sa akin. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, God is good all the time. Kanina nga po, paggising ko, sabi ko, Lord, ba't ganito? Aba, wala na po, Lord, yung masarap gumising ng October. Sabi ko, masarap gumising dati pag ber. Tapos, mga between, may buwan pa nga eh. Minsan, diba, crescent sometimes, moon. Then, meron pang malamig na, alam mo yun, anong tawag po doon? Yung malamig na hangin. Amihan! Hindi ko po alam kung kailan magsisimula ang amihan season, but I'm praying to the Lord. Sana mag-umpisa na kasi masarap din gumising ng medyo maamihan tayo. O, di po ba? Yun lang po. Huwag kayong matatakot maski dun sa mga the big one na yan. Sapagkat yung the big one, pre-reserve na po ni Lord yan sa tribulation. Hindi po mangyayari sa panahon natin. Confident po ako sapagkat ang totoong nananampalataya kay Jesus ay confident na lahat ng magagandang mangyayari ay papangyarihin niya dahil nandito tayong mga anak niya. Iniibig, iniirog, pinakamamahal po tayo ni Lord Jesus. So, yun lang po sa umagang ito. Magkakape na ako. God bless.